Yo, what's up happy people sa mapagpalang araw gabi tanghali po sa ating lahat. O diba, sinalubong si Yormes Comorino ng napakalaking problema. O, nasagot na yan natin mga kuis mga guys, napaliwanag na. Dahil yan, na hindi nababayaran sa mga kontraktor ng basura. So last part ng mga kuis mga guys, sinabi natin mga kuis mga guys na may solusyon si Yormes Comorino dahil napakagaling yan mga kuis mga guys. So yung part 2 mga kuis mga guys, yung hindi pa nakapanood ito, panood po kayo sa part 1. Okay? So now, ito na po. Ito na po yung mabisang solusyon. Ha? Mabisang solusyon. Galing sa isang napakagaling na leader o mayor dyan sa City of Manila. Panoorin. At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe sa mga kuis mga guys. Without further ado, let's begin. Yormes Comorino. Pasok. Buong kababaang loob ako na nakiusap sa Lionel Waste Management for all time's sake. Total, matagal naman silang nagserbisyo at naghahanap buhay sa Maynila. Nakiusap ako sa mga may-ari nito na kung po pwede hakutin muna nila ang basura ng Maynila ngayong araw na ito ng libre, nang walang gastos sa taxpayers' money. Kasi bukas po malalaman natin kung ano ang sitwasyon ng pananalapi ng ating puso. Ayaw ko naman nung pangunahan ng kabayo. But for now, nakiusap po ako sa kanila. Bakit? Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan at sanidad ng ating puso. More than anything else. Ang pagkalat ng basura at pagtambak nito ay maaaring magdulot ng panganib sa mga matatanda natin na may hihina na, sa may mga sakit, sa mga bata, sa mga pagkain kinakain natin, na maaaring gapuan ng insekto galing sa mga tambak na basura. Masakit sa mata, masakit sa ilong, at mapanakit sa kalusugan ang ating sitwasyon patungkol sa basura. Matatapos ang aming usapan bilang tugon sa sitwasyon ng ating lungsod na problema sa basura. By 2 o'clock this afternoon, the entire resources of Lionel Waste Management will be around in the City of Manila. Iikot po ang mga truck, kukunin po ang mga basura nang walang gastos sa lungsod ng Maynila. Si mga kois mga gayas, ganun po kagaling ang ating buting Yormes Comorino mga kois mga gayas. Sa kanila napakalaking problema iyang basura niyan. Pero kay Yormes Comorino, yun nga, sabi ng mga karaang tao, sisiw. Maliit na problema lang yan kay Yormes Comorino. Puro sa nakaraang mga administration, napakalaki yan. Dahil nga wala silang mga advanced thinking mindset mga toys mga kayas. Kakaiba sa ating buting Yormes Comorino na napakagaling. Pero huwag tayong asa na isang araw matatanggal agad yan. Bakit? Ilang araw po yan ang nakatambak dyan ha? Ilang araw po yan? Alam naman natin, araw-araw po tayo kumakain, naglilinis sa ating mga bahay-bahay, bumibili. Kaya huwag tayong umasa na matatapos agad yan ng isang araw. Bigyan natin ng isang linggo. Dahil alam po natin yan. Malilinis muli yan. And I spoke. Ako po ay nakipag-ugnayan din agad sa ating DPS. Yes. Sa ating City Engineering. Sa Manila Traffic Parking Bureau. Sa lahat ng ahensya at resources
ng lokal na pamahalaan to utilize all human resources, equipment, logistics, na hakutin, linisin, paliguan ang buong lungsod ng Maynila at huwag titigil kahit gabi na hanggang bukas, hanggat sa susunod na araw, until we resolve this Problem. dangerous problem. Kaya po, mga nanay tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang naman, pumanatag po kayo. Mabigat po ito. Hindi po ito madali. Pero pumanatag po kayo. May gobyerno na po sa Maynila. We will make sure whatever problems that we are facing right now and we're going to face, we will confront it. We will not point fingers. We will act on the matter. In fact, tomorrow, I'm going to be with the City Council of Manila. And I'm going to ask them to declare the state of health emergency in the City of Manila. Yun po'y kailangan natin gawin para sa mga darating na araw, tayo po'y magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang tugunan, legal na tugunan, yung suliranin natin sa kalusugan sa masamang magiging epekto at naging epekto na ng tambak ng basura sa tapat ng bahay natin, sa ilog natin, sa creekside, sa Boulevard Avenue, and so on. Kaya po, mas minabuti ko muna ngayon na ito'y karapin at kayo'y kausapin upang malaan ninyo na ang lahat ng inireklamo nyo sa akin patungkol sa nangyayaring tambak ng basura sa nakaraang linggo, nakaraang araw, at biglang kakarapin natin patungkol sa paghakot ng basura. Ito po ay hindi natin tutulugan. Aaksyonan po natin. Yes. Bilang panghuli, ako naman po ay nananawagan sa lahat ng barangay official to 800 plus barangays in the city of Manila. Magkayak na kayo. Linisin nyo na ang lahat ng kalsada, creek, at mga imbornal. In a few minutes, we will inform you that we are going to sign executive order about this thing. Kaya inikaya po mga barangay officials. Total, kayo naman ay mga halal din ng bayan na tulad ko, makiisa na kayo. Kalimutan nyo na ang politika. May nanalo na. Nagdesisyon na ang taong bayan. Panahon na para tugunan ninyo ang sinumpaan ng tungkulin sa mamamayan, hindi sa politiko. Sa akin naman po, mga lolo't lola, mga nanay tatay, mga batang Maynila, at mga taong dumadako sa Maynila sa gabi at sa araw, nakikiusap po ko sa inyo. Samahan niyo po kaming maglinis. I'll make sure, hahakutin ko ang basura. Ngunit kung kinakailangan ipadelay nyo ng konti, kahit sa man lamang, na ilawag nyo muna sa inyong mga tahanan o bahay o negosyo ang inyong basura habang kinukolekta ko ang basura sa kalsada until we normalize the collection of garbage in the city of Manila. Nakikiusap po ko sa inyo. Sana po'y gawin po ninyo bilang pagkakaisa natin lahat na maging maliwalas ang ating minamahal at maging ligtas sa sakit na maaaring idulot ng basura. So muli mga kababayan, for now, I hope the audio of this broadcast is clear enough. Pasensya na kayo, ulitin ko. Nasa cellphone lang po tayo nag-broadcast. But this is immediate.
This is very important. This threat to our health, or the imminent danger of this brought by this garbage in our city will be controlled. Again, mga barangay chairman, mga empleyado ng siyudad ng Maynila na nabanggit kong ahensya, at nais ko na rin kunin ng pagkakataon sa MMDA kung kayo'y nakikinig po ngayon. Tulungan niyo po kami sa Maynila. Muli, maraming salamat. Pumanatag kayo. We'll be there. We'll do our job. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli ninyo akong ginawang alkalde. Pipilitin ko sa maliit kong kaparaanan na tukdiin ang mga bagay na nasabi ko na ng araw at tukdiin ang tungkulin ko bilang ama ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa oras ninyo, and if I'm not asking too much, please do share this broadcast to your family, to your friends, to any person that you know that nandito sa Maynila. Mag-ingat po kayo, mahal na mahal po kayong lahat. Palay nawa tayo na Pongo. Manila, God first. Thank you. We will make Manila great again your ways, Comorino. Umasa ka at asahan mo yung ways, Comorino, na yung mga Manileño ay talagang tutulong yan, magkusang loob yan, maglinis sa mga basura dyan sa City of Manila. Ako, yan po ang tamang solusyon. Hindi yung finger points ka. Hindi magtuturo ka. Magtuturo ka ng tao na kung sino ang sisisihin. Yan ang tunay na leader. Talagang inihalal ka ng taong bayan. Panindigan mo na kaya mo. Yan ang ating buting Yormes Comorino. Apakagaling mga kois, mga kayas. Kaya mga Manileño, magtulungan po kayo, tayo lahat, para mabilis na mawala yung basura dyan sa City of Maynila na napaka-importante po at mahalaga po yan. Dahil isa po yan issue sa kalusugan. Okay? At dahil mabot po kayo sa akin, dulo na aking video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. May big love shoutout po sa ating lahat. So for now, I'm God. Manila, God first. God is your peace. Bye-bye. See you tomorrow. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.